Puspusan na ang preparasyon ng otoridad para sa undas. Inihanda ng mga pangunahing kalsada para sa inaasahang buhos ng mga biyahero at ang seguridad naman sa paligid ng mga sementeryo dodoblihin. Narito ang aking report. Asahan na muli ang pagdagsa ng mga tao sa kalye, lalo na yung mga bibisita sa sementeryo at mga nagbabalik probinsya habang papalapit ang undas. Kaya naman muling ilulunsad ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang Oplan Kaluluwa, katuwangang pulisya. Kasado na ang deployment ng PNP habang dodoblehin naman ang bilang ng mga MMDA personnel na magbabantay. Mula 1,000, mahigit 2,000 ang magtutulong-tulong sa traffic at pananatili ng kalinisan. Samantalang ang rerouting sa mga kalye sa paligid ng mga sementeryo, ipinauubay ng MMDA sa mga LGU. Yung ginawa nating evacuation center o takbuhan, naka-align na rin dun sa Oplan Metro Yacal para ma-set na yung kaisipan ng ating mga kababayan. Yung mga malalaking sementeryo, meron pong police assistance desk na siguro 2 or more. Ayun ang preparation po natin. Dahil sa EDSA ang dagsa ng mga motorista, 12 lugar sa EDSA ang nakataktang sumailalim sa reblocking at repair simula Sabado ng madaling araw hanggang Martes ng umaga. Kabilang sa kukumpunihin ang ilang bahagi ng EDSA sa Pasay, Quezon City, Mandaluyong, Caloocan at Makati, kabilang ang Guadalupe Bridge. Kung nabusan nila ng Sabado, kahit wala na silang ginagawa, hindi pa rin pwedeng daanan, kundi sa Tuesday ng umagang-umaga para mapatigas natin yung simento. Inaasahan naman ng pamunuan ng NLEX na madadagdagan ng 15 hanggang 20% ang bilang ng mga sasakyang dumadaan sa NLEX. Mula 100 at 60,000, pwede itong pumalo sa halos 200,000 sasakyan kada araw. Kaya naman bago dumagsama ang motorista, ititigil nila pansamantala ang lahat ng kanilang road repair works para hindi maging abala sa daloy ng trapiko. Starting October 29, wala na kayong makikitang mga gumagawa sa buong kahabaan ng NLEX. Hanggang November 4 yan. After November 4, doon na sila babalik kung may kailangan pa silang balikan na gawin. Sa South Luzon Expressway, ganito rin ang inaasahan nilang porsyento ng dadagdag sa bilang ng mga gagamit sa SLEX pauwi sa mga probinsya sa Southern Luzon. Pero ang inaasahang 200 at 20,000 sasakyang dadaan sa SLEX bago magundas, kaya naman daw nilang manduhan. Problema lang kapag nagsabay-sabay bumiyahe ang mga ito. Increase na nangyayari, na-focus sa parang ilang oras, kaya nagkakaroon ng build-up. Kaya for the longest time, ang lagi naming reminder is to plan your trip. Kasi kahit naman, even on a regular day, pag nagkasabay-sabay ang mga sasakyan, kahit walang increase na nangyayari, nagkakaroon ng build-up sa traffic. So yun ang parang ina-avoid namin.